Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito na yung ating update sa binabantayan nating Bagyong Nando sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan yung sentro ni Bagyong Nando kaninang alas 4 ng umaga sa layong 245 kilometers silangan ng Calayan sa May Cagayan. Isa pa rin itong super typhoon na panatili yung taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 205 km per hour at pagbugso na umaabot ng 250 km per hour. Yung movement nito ay west-northwestward sa bilis na 20 km per hour. Makikita natin dito sa ating latest satellite imagery na yung mga kaulapan na associated kay Nando as well as yung mga malalakas na hangin ay nakakaapekto na sa malaking bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon. Samantala, patuloy nating minomonitor itong low pressure area sa labas ng ating PAR. Huling namataan yung sama ng panahon na ito kaninang alas 4 ng umaga sa layong 1,475 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Maliit yung chance na nasabing low pressure area na maging bagyo within the next 24 hours pero patuloy yung monitoring natin para sa weather disturbance na ito dahil hindi natin inaasahan yung tropical cyclone development sa mga susunod na araw. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, sa may Metro Manila, buong Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao, ay asahan naman natin yung epekto ng southwest monsoon o yung habagat kaya makakaranas tayo ng maulap na kalangitan at mataas sa tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Isa sa ating mga tools na ginagamit para ma-estimate yung sentro or ma-estimate yung sentro ng isang bagyo, especially para sa case Nando na may mata na at isa na itong ganap na super typhoon ay yung ating mga Doppler radar. So, hagip na ng ating radar sa APARI yung sentro ng mata ni Bagyong Nando. Makikita natin dito sa radar imagery na generally westward na yung paggalaw ni Nando, papalapit dito sa may area ng Babuyan Islands na kung saan posible itong maglandfall or mag-close approach mamayang tanghali. At ito naman yung ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Nando. So, base dito sa image na ito, makikita natin itong bilog na shaded ng yellow. Ito yung mga malalakas na hangin o yung mga strong winds na associated sa bagyo. So, makikita natin as of the moment ay nakakaapekto na yung mga malalakas na hangin sa malaking bahagi ng northern and central Luzon. Samantala, yung storm to typhoon force winds ay ito na ay nakakonsentrate kumbaga dito sa bilog na shaded ng pula. Inaasahan natin na generally westward yung paggalaw ni Nando sa mga sunod na oras, posibleng makaapekto yung mga napakalakas at napakatinding hangin ng mga ito sa areas ng extreme northern Luzon. So generally westward yung paggalaw ni Nando within the next 12 hours at posibleng mapanatili yung lakas nito bilang isang super typhoon. Sa ngayon, 205 km per hour yung intensity nito. Sa mga susunod na oras, hindi natin inaalis yung posibilidad ng further intensification of up to 215 km per hour. Posible nga ito maglandfall sa may Babuyan Islands mamayang tanghali or so between noon and early afternoon today. Magpapatuloy yung general pakanlurang paggalaw ni Nando, posibleng lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. At para naman sa ating tropical cyclone wind signal na nakataas as of 5 a.m. today. So ito ating tropical cyclone bulletin na inisyo kaninang alas 5 ng umaga. May signal number 5 tayo dito sa northern portion ng Babuyan Islands, dito sa isla ng Babuyan, Didicas, Panuwitan at Calayan. Signal number 4 naman ang nakataas sa southeastern portion ng Batanes, nalalabing bahagi ng Babuyan Islands at sa northeastern portion ng mainland Cagayan sa may bayan ng Santa Ana. Signal number 3 naman ang nakataas sa rest of Batanes, northern and central portions ng mainland Cagayan, northern and central portions ng Apayao, at itong northern and central portions ng Ilocos Norte. So hopefully sa mga nakarang oras o sa mga nakarang araw ay nakapaghanda po tayo sa masungit na panahon for today. Dahil nasahan natin na mag-worsen or gagrabe pa yung ating weather condition. Dahil nasahan nga natin yung possible landfall or close approach ni Nando sa may area ng Babuyan Islands. So ano nga ba yung ating inaasahan sa mga areas under wind signal number 3, 4, and 5? Asahan natin yung possible damage to infrastructures, mga building, mga gusali, mga bahay, posibleng masira or lumipad yung ating mga bubong, especially yung mga pader na gawa sa light materials, posibleng gumuho